nakakapanibago magpaawit. Akala ko dati hanggang 5th Sunday ako. Sabi ko, ay, thanks God. Paminsan-minsang papawit. Kaya si Sister Sheena kasi, kasali ko on the way, hanggang sa kanyang pagkapanganak ng kanyang anak, anong bata, siya kasi babalik. Kaya sabi ko nga kila Sister Sharon, kayo na lang muna. Parang nanibago ako. Yung boses ko ako, ang ipapaawit ko, mga puro luma. Sabi ko, hindi. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Ganon din ang mga awitin para sa Panginoon, hindi nagbabago, di ba? Praise the Lord, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa umagang ito. Na muli ay binigyan niya tayo ng magandang umaga upang purihin siya, pasalamatan siya sa mga biyaya na natanggap natin sa buong isang taon. Pagamat may mga problema at suliranin, ay napagtatagumpayan naman natin sa gabay ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat sabi niya, kailanman ay hindi niya tayo hayaan na, hindi tayo pababayaan o iwanan. Amen? Hallelujah. Yung ibang mga kapatiran natin siguro nasa probinsya pa siguro. Tayo pang lahat ay tumayo. Awitin po natin nagsasabi na kay buti-buti mo, Panginoon. Makatilalamunan ko. Praise you. Praise you. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kalawang magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. ang iyong gawa ay magwawalang hanggan. Pinupuri, Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos, hallelujah. Worship your name, Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, tinatas ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan, Lord God, hallelujah. Worship your name, Lord God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah! Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, aming Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang aming tinataas, dinadakila, aming Panginoon. Dahil ikaw ang lamang ang nararapat na purihin at sambahin. Luwalhatiin, Panginoon, dakilain ang aming mga buhay, o aming Panginoong Diyos. Lord, maraming pong salamat sa iyong kabutihang loob, sa iyong masaganang biyaya, dakilang pag-ibig, Panginoon, na naranasan namin sa buong 2025, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa mga pagpapala mo, physical, mental, emotional, maging spiritual, O Panginoong Diyos, O God. Lord, maraming pong salamat, O God. Lord, dinadakila ka namin, sinasamba ka po namin, O aming Panginoong Diyos, O God. Lord, sa oras na ito, tinataas ka namin, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit, Panginoon. Lord, dalangin ko, Banal na Espiritu, na malaya kang kumilos sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga awitan, pagpalain mo mga salitang may papahayag, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat narito at maging nanonood online, Panginoon. Lord, ikaw ang bahalang magpala, Panginoon. And I declare, Panginoon, na darating sa 2026, Lord, breakthrough. Lord, new and mighty things will come into our way, Panginoon. Breakthrough, Panginoon, sa mga gagawin namin, O aming Panginoong Diyos, at maging sa gagawin mo sa church na ito, Panginoon, O God. Lord, yung kiniklaim namin, Panginoon, na bagong church building, Lord, make it happen, O God. Let the blessed house of worship na yung, Panginoon, ay mag-manifest sa amin, Panginoon, O God. Lord, purihin ka, Panginoon, purihin ka. Sampahin ang ngalan mo, aming Panginoong Diyos, O God. Lord, Panginoon, ikaw ang aming itinataas lamang. Ikaw lamang, O aming Panginoong Diyos. Maraming pong salamat, O aming Panginoong Jesus. We thank you, Abba Father, O God. O Lord, hallelujah. Let's read po from Psalms 100, 1-5. Sabi po dito, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that had made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Amen. Amen, hallelujah.
Awitan natin ang ating Panginoon Diyos na may kagalakan sa ating puso. Amen! Hallelujah! Awitin natin ang sabing, For the Lord is my tower. Hallelujah! For the Lord is my tower. Amen. And He gives me the Power to turn down the works of the enemy. In a difficult hour, He will question the power and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the power and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. The name of the Lord is as strong as tower. The Lord is done into it, and they are saved. The name of the Lord is as strong as tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He requested the power and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the works of the enemy. In a difficult hour, He will wash the power and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. One more time. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. The name of the Lord is as strong as tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. One more time. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. And He gives me the power to turn down the works of the enemy. In a deep wayward hour, He will wash me the power and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my power. And He gives me the power to turn down the works of the enemy. And the evil hour, He will wash me the power and bring the power of darkness underneath my feet. For the last time. For the Lord is my tower. Hallelujah. And He gives me the Oh, power praise your name, Lord God. Hallelujah. to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will grant me the power and bring the power of darkness Underneath my feet. and bring the power of darkness. Underneath my feet. And bring the power of darkness. Underneath my feet. Woo! Praise your name, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise your wonderful name, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Awitin po natin sabi, Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I
seek and save the Lord. You did not wait to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for what I've crossed. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, hallelujah. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I will worship. I will worship to your name. Hallelujah. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I will sing. I sing praises to your name. Hallelujah. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For the last time, I sing praises. I sing praises. Hallelujah. To your name. Praise your name, Lord God. Hallelujah. Oh hallelujah. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and
Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise your name, Lord God. Hallelujah. Glorify your name, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Tinataas namin na yung pangalan, Panginoon. Pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, Lord God. Hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Aming inaangkin ang katagumpayan ng iyong gawain sa umagang ito, Panginoon. Muli, O Diyos, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan at karangalan sa matamis na pangalan ng aming bugtong ng Jesus na siya pong aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah. Amen. Praise God. Isang magandang umaga sa bawat isa. Panahon na naman upang dalahin natin ang ating mga tithes, offering, love offering for the Lord. At this is the last Sunday of 2025. Tayo ay malugod na magdala ng ating mga offering para sa Panginoon dahil isang taon niya tayong iningatan, isang taon niya tayong pinagpala, isang taon niya tayong pinagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Kung meron mang nalulungkot sa taong ito, ay ang ating Panginoon ang nagbibigay aliw sa Kanya. So before I pray sa ating mga tithes and offering, I just want to share a very short testimony. Nangyari sa akin this December. Last week lang, the Holy Spirit always spoke to me at palagi siyang nagbibigay sa akin ng message. Bless mo yung taong yan. Bless mo yung taong yon. Isa ako na masunurin sa banal na espiritu. Pero nung last week, nasa market ako, BPI Bank. Habang nakapila ako, the Holy Spirit spoke to me. Pinaalala niya sa akin isang kapatiran that morning. Pero dahil nagmamadali ako at iniisip ko yung linisin sa bahay, gagawin sa bahay, inignore ko yon. Inignore ko yung message ng Holy Spirit nung umagang yon. Pero nung nakauwi na ako sa bahay, talagang ang Holy Spirit ay palagi niyang na-remind yung pangalan ng kapatiran na yon. So, ang ginawa ko, hindi ko alam anong gagawin ko. Parang pinaalis niya ako, pumunta ka sa Pembo. Sabi ni Pat, anong gagawin mo sa Pembo? Sabi ko, may bibilhin ako, pero hindi ko alam kung anong bibilhin ko. Basta umalis ako, nagmamadali ako, nagdala ako ng pera, pamasahe. Habang nasa highway ako, sumakay ako ng jeep, nasa harapan ako nakaupo. Bandang 21, may sumakay na babae, pero hindi ko namukhaan yung babaeng yun dahil nakasombrero siya, naka-side view siya. Habang on the way to Pembo, ang driver nakikipag-usap sa akin, inisipon ako, pag hindi ko to sagutin, baka pabilisan niya ang takbo. Takot pa naman ako. So, kinakausap ko ang driver, ganyan-ganyan. Pagdating sa Pembo, yung babae, mahina na bumaba sa jeep, doon siya sa dulo eh. Hindi ko pa rin siya nakita kung sino siya. Pang sabi sa akin ng Holy Spirit, lumingon ka. Paglingon ko, hala, siya pala yung kaninang umaga na sinasabi sa akin ng Holy Spirit doon sa market. Sabi ko sa driver, Mama, dito na po ako. Nagmamadali akong bumaba at tinawag ko yung kapatiran na yun. So I praise God. Ipasalamat ako sa Panginoon na, Lord, despite na matigas ang ulo ko kaninang umaga, sinunod pa rin kita ngayong hapon na na-fulfill ko yung binulong sa akin ng banal na Espiritu. Tapos sabi niya, anong bibilhin mo? Sabi ng kapatiran na yun. Sabi ko, ang naisip ko, pangkulay ng buhok ni Pat. Yan ang nasabi ko. Sinamahan niya ako, naglakad kami papunta sa Comembo. Pero despite sa pagod ko, sa pagmamadali ko, ang isa sa pinapasalamat ko sa Panginoon, nagawa ko yung binulong sa akin ng Holy Spirit. Pero lahat ng mga blessings na pinapabigay sa akin ng Holy Spirit sa mga tao, ay
na-amaze din ako sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Before Christmas, may nag-message, GCash na lang, Western Union na lang, parang ganun. Talagang kung tayo ay faithful sa Lord at sumunod tayo kung ano man ang pinapagawa sa atin, He is more than enough na magbalik sa ating na sabi nga, His love endures forever. Despite sa ating mga katigasan ng ulo, mga kahinaan, mga pagkukulang, He is still faithful. So this morning, dalahin natin ang the best na offering natin, tithes natin for the Lord, at love offering para sa ating Panginoon. Sabay-sabay natin itong ipag-pray, taas natin ito. Salamat po muli, Panginoon. Sa isang taon, iningatan mo ang aming sambahayan, ang aming mga anak, mga apo, mga manugang. Salamat sa iyong patuloy na pagpagaling sa aming mga sakit at karamdaman, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, 10 ng aming mga pamilya. Salamat sa iyong patuloy na pagpala sa Blessed House of Worship, Taguig International. Thank you, Lord, sa bawat pamilya na nandirito ngayong umaga at ngayong wala dito, Panginoon, ay patuloy mo silang hawakan, ingatan at pagpalain. Ang bawat tithes, love offering, and offering na aming dinadala, ikaw po, O Diyos, ang magpala sa bawat kamay sa patuloy na nagbibigay sa gawain sa church na to. Ano man ang desire ng aming puso, Panginoon, ay katagpuin mo. Hindi lamang itong aming tithes offering this 2026, Lord. I will declare more tithes and offering para sa iyong gawain. Thank you, Lord, sa pagbukas ng durungawan ng iyong langit at ibubuhos mo ang kasaganaan sa bawat sambahayan namin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng sources ng aming mga dinadala sa umagang ito. Ikaw po ang magpahala at pagkaloob sa bawat sambahayan namin. Thank you so much sa iyo lahat ang mga papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Lahat po ng masaya ay magsabi nga ng hallelujah. Praise God.
katatapos lamang po natin yung atin pong Christmas celebration at saka church anniversary nung nakaraang linggo. At hanggang ngayon ay Christmas song pa rin ang ating inaawit. Hallelujah. Kung sabagay, araw-araw ay Pasko kung sa ating pong mga puso. Sapagkat si Kristo ay laging ipinanganak sa atin, siya ay buhay sa ating pong buhay. At siya ang atin pong ipinamumuhay. Praise God, salamat po sa bawat isa, sa ating pong mga online viewers na ngayon ay nakikiisa sa ating pong pananambahan, sa ating Panginoon. Saan man kayo sulok ng bansa o saan man sulok ng mundo, kayo naroon na nakikiisa sa ating pong pananambahan, kayo po ay amin pong binabati sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And I hope sana'y ang inyong nakaraang Pasko ay naging masaya, naging matagumpay. At ang aking pong dalangin ay patuloy po yung pong kapayapaan ni Kristo ang siyang sa inyong lahat sa atin po ngayong umaga. Praise God. At nais ko rin pong batiin yung atin pong mga nagbabakasyon na mga kapatid po natin, si Kendra at saka si Abby. Praise God. Yan po yung magkapatid na galing pa po ng Batangas. At nais ko pong i-congratulate si Sister Abby na sa chess tournament. At sa dami po ng school na kanilang sinamahan, ay pang ilan ka, Sister Abby? Pang 16 po siya. Praise God. From 50 to 16, ano? Hallelujah. At talagang ang Panginoon ay nagpo-produce ng kanyang mga anak. At sabi nga, hindi po mga liig, ay hindi po mga buntot, kundi mga liig ang mga anak ng Diyos. Hindi, ang ulo, wala rin kapuluhan kung wala yung liig eh. Kaya liig ang, siya kasi ang nagkukontrol ng ulo. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Salamat din dahil yan pong dalawa po naming anak ay nagaling po ng Sydney. Ay kapiling po natin ngayon. Si Charmaine, nagtatago. Nakita ko nagtago. Praise God. At saka si James. Praise God. Nandun po sa likod. Ang puso ng akin pong may bahay ay tuwang-tuwa at galak na galak. Hallelujah. Amen. Maraming salamat. Every December, itong dalawang ito ay talagang umuwi para dito po nila ganapin yung pong celebration ng Christmas. At nung mga nakarang araw ay galing po kami ng San Mateo. Doon po sa Estancia de Lorenzo. Ang gandang lugar, yung place na yun, ano? Praise God at salamat sa Panginoon. At gusto ko rin po i-congratulate yung amin pong apo, si Luis, na nung nakaraan ay nakipag-compete po siya sa Japan, international sa Southeast Asia. Mga international school ang kanya pong mga nakasama sa paligsahan. At to God be the glory, siya po ay nakakuha po ng gold medalist. Silver. Silver po ang kanya pong nakuha. Sa dami po ng mga international school na nakakumpit po niya, ay pangalawa po siya. Praise God. At salamat sa Panginoon. To God be the glory. Yung akin pong mga apo na galing po ng luwag, salamat sapagkat kasama. Kumpleto po kami. Isa lamang po ang nawawala at hinahanap pa namin hanggang ngayon. Si Mabel. Hindi po namin siya kasama ngayon. Pero magmimit po kami pagdating ng araw doon po sa langit. Praise God. To God be the glory. At Sister Faith. Nasaan Sister Faith? Nandun. Praise God. Salamat sa Panginoon. At
Hallelujah. Kayong mga kabataan ay prepare na po ba kayo? Dahil mamaya po ay bibiyahe po kayo patungo po ng Kalawan para umattend ng tinatawag na youth camp. So, I hope na magiging behave kayo roon, magiging blessing kayo roon sa mga kapatiran po natin doon sa Kalawan. Sapagkat alam po niyo, mga kapatid po natin sa Kalawan, ang tinitignan nila yung mga kabataan dito. Parang daughter church natin po yun eh. Yung kung natin sa Kalawan. Kaya kayo po ang mga ate at mga kuya nila. Hallelujah, bagamat mga higante, yung mga kabataan doon, karamihan, ay still ate at kuya pa rin nila kaya. Amen. Pag-pray po natin yung ating pong mga kabataan. At this coming Sunday, yung pong mga leaders po natin ay may iwan po pagkatapos po ng ating pong pananambahan. Sapagkat pag-uusapan po natin yung long-term plan para sa ating church. 2026. So, huwag na po kayong siguro maghahanda na po ang church natin para sa mga leaders po natin na attend ng ating pong meeting. So maraming salamat po. Naging matagumpay yung ating pong celebration, naging matagumpay yung isang taon na ating pong pananambahan sa lugar na ito. At to God be the glory. At ang dalangin ko na sana itong darating na taon, kung paano po tayo pinagpala ng Panginoon itong taong ito, ay more blessing and more power ang ipagkaloob ng Diyos sa atin itong darating pang taon. So, to God be the glory. Sa mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Bagamat medyo nagkaroon tayo ng technical problem, wala tayong screen ngayon. Hindi hadlang yan para hindi matuloy ang ating gawain. Amen. This is the last Sunday of year 2025. Amen. Tingnan mo kayo katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Tingnan mo, di ba? Wala ba kayo napapansin? Bagong mukha? Or binabago ang mukha? Hallelujah. So, year 2025, iiwan natin year 2025, ano man yung mga nakaraan sa 2025, I pray and we pray na this coming year 2026 ay may gagawin ang Lord sa bawat isa. Amen. Sino rito yung nakatanggap na ng regalo? Ha? Sino dito yung umasa pero nabigo? It's hurt. Next, yung ina-expect mo, sino nakakita ng post ko? Yung post ko, di ba, naka-grip wrap. Sabi ko, sana gitara pero pala. Expected niya, gitara pero pala. Minsan ganyan, sa buhay natin, meron tayong mga ina-expect na mga bagay na sa Panginoon, but iba yung ating nare-receive. Amen? Di ba? Lalo sa mga kabataan. Pag nakita agad yung gift wrap, ganyan kaliit, tapos medyo parang isang box, ang isip agad, ganun kakalaki. Iniisip agad cellphone, right? Paano pagbukas abrilata? Di ba? Marami sa ating ganyan, di ba? We expect too much. Amen. We expect agad natin na yung sa isip natin, dapat ito ma-receive ko ngayon, dapat ito. But minsan, nadidismaya tayo. There's a time na nadidismaya tayo, di ba? Amen? Hello, parang ang lungkot natin na last Sunday na to, hindi pa tayo mag-celebrate. Amen? Dapat lalo ngayon magtatapos ang taon, we celebrate God's goodness. Bakit? Nakalampas tayo. Amen? Pinalampas tayo ng Panginoon. Sa mga pagsubok, sa mga sakit karamdaman. Amen?
Ubos pera daw. Hallelujah. Kasi kaya mauubos kasi may dadagdag si Lord. Amen. Hallelujah. So ngayong umaga, ang title ng ating mensahe is about valuing the gift of hope. Amen? Pagpapahalaga ng regalo ng pag-asa. Amen? Sino sabi kaya natanong ko kanina, natanong ko kanina kung sino naka-receive ng regalo or nakatanggap ng regalo ng Pasko. Di ba? Marami. Amen? Bagamat minsan tayo, pag hindi natin trip yung regalo, parang, ay, okay. Salamat. Pero, this time, yung gift of hope, sino yung gift of hope natin? Jesus. He is the only hope natin. Amen? Siya yung ating hinihintay sa kanyang muling pagbalik. Hallelujah. Amen. In James chapter 1, verse 17, New Living Translation, sabi rito, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changed or cast a shifting shadows. Amen. Kaya sabi, whatever is good and perfect is a gift coming down to us. Perfect. Eh si Jesus Christ is the perfect sacrifice. Amen? He is the perfect. Bakit siya naging hope? Imagine, 400 years ang pagitan ng Old and New Testament, walang revelation ng Diyos. Na kung saan itong year na to, 400 years, ito yung 400 years of silence na sinasabi ng dark age, which is ang nabubuhay, ang mga ang nagahari is kadiliman. Witchcraft, warlock, na kung saan sila yung malakas noon. Sino yung nanonood dito, Lord of the Rings? Imagine mo, may ganung senaryo. In Europe, ganun yung mga nangyayari sa kanila. Nabubuhay sila in witchcraft, black magic. Yan yung mga laban nila noon. But, with yung 400 years of silence na yan, na walang kaabog-abog, biglang may liwanag na lumitaw. Even the devil was surprised. Na-sorpresa ang kaaway na akala niya yung 400 years of silence, wala na. Paghahari ko na to. But biglang, sa isang iglap, biglang merong, may gumuhit na liwanag. Nalimutan niya yung prophecy. Na merong ipapanganak na tagapagligtas. And He is the perfect gift. Amen? Yung gift na hindi mo ine-expect. Yan. Marami kasi sa atin we are expecting too much sa tao. But if we expect more things sa Lord, greater and perfect things ang ibibigay niya. Amen? He is the perfect gift. Imagine mo yun, But sadly, wag mo na, may masyadong tense. Sabi nga, bakit siya naging perfect? Sabi, He is the perfect. Walang kapintasan. Hello? Tayo ba may kapintasan? Lahat tayo meron. But because of Him, nagiging tayong perfecto. Amen? Sabi nga ni Ninong meron doon siya kilala, perfecto Ay, well, perfect. Yung pala pangalan, perfecto. Hallelujah. Kaya, the question is, how we value the gift of hope? Ang tanong ko rito, how we value the gift of hope? Bibilisan ko na kasi alam niyo naman, medyo tayo ngayon, rush tayo, marami tayong gagawin. So, how we value the gift of hope? Paano tayo pag ang regalo ba natanggap mo at yung gustong-gusto mo, anong ginagawa mo madalas? We keep it, di ba? Minsan nga sa sobrang alala ko meron, sa sobrang pagmamahal mo to sa regalo, ayaw mo nang buksan. Ilalagay mo, i-display mo sa aparador. Di ba? Meron ganun, di ba? I-display mo sa aparador hanggang sa mag-discolored na yung kanyang kulay. Basta, sa'yo precious yan di ba? Pero paano pag hindi mo trip yung regalo? Amen? Welcome po.
Sige po, alalay po tayo. Mga kabataan, adjust tayo rito sa mga bakante. Adjust tayo rito para makaupo po sila. Meron tayong, si nanay. Amen. Di ba? Okay, balik tayo sa topic natin. Dito ka nga. Yumuko ka pag ano. So how we value the gift of hope. Di ba yung nga, isang sample yon, hindi natin ginagalaw, dinidisplay. What if kung yung regalo ay hindi mo trip? Hindi naman, di ba? Ang ginagawa, binapalitan ng balo, tapos ipang exchange gift. Recycle. Amen. Di ba ganun minsan? At sadly, maraming ganyan ang trato kay Jesus Christ. Amen? Minsan si Jesus Christ is just an option. Minsan si Jesus Christ, He is the perfect gift. Imagine mo, He is the perfect gift. Good and perfect gift comes from the Father. Pero marami sa atin, we are just set aside Jesus. Kukunin lang natin si Jesus pag wala na tayong option. Yan. Are we valuing the gift of hope? Which is si Jesus Christ. Akala kasi natin yung gift of hope parang okay lang, casual lang. Pero He is the gift of hope. Christ, He is the given hope sa humanity. How we value Him. Amen? Kaya nga example ko kanina, pag yung gustong-gusto mo yung regalo, halos ayaw mong galawin. I-display mo pa sa bahay. Amen? Or minsan, masaklap, may mga regalo sa atin na gustong-gusto natin, pero pag nagsawa tayo, ano nang mangyayari? Itatabi na natin. Sometimes we treat Christ parang ganun. After mo, okay Lord, thank you Lord, na-resolve na ako, okay, diyan ka na. Tapos pag wala ka na uli, pag nandun ka na sa sitwasyong ipit ka na uli, Lord, asan ka? Ayan. Kumbaga, last option. Amen? Kaya paano natin mapapanatili yung gift of hope sa atin? Paano natin ma-maintain yung ating pagkaibig do sa regalo ng Diyos? Hindi tayo magsawa do sa regalo ng Panginoon. Minsan kasi, parang pagdating sa church, ay, Sunday na naman. Ay, ano na naman, gawain na naman. Pwede bang next Sunday na lang ako umaten? Or minsan, gusto kong pag-pray ng Lord, but, Lord, saka na. This past few weeks, medyo na-busy nga tayo, di ba? Christmas, holiday. Last 2 days ago, bigla ako nakaramdam ng parang lungkot. Sabi ko, hindi naman ganito parang may emptiness sa akin. Sabi ko, Lord, parang may kulang. Or sabi ko, parang hindi naman to anxiety, iba yung anxiety. May lungkot talaga ako naramdaman. Sabi ko, Lord, ano to? Pinaalala ng Lord, medyo na-busy ka na nakaraan. Kaya ginawa ko, akyat ako sa taas, then pray, and then read the Word of God. Kasi minsan tayo, napopokus tayo sa mga bagay na pansamantala. Ayan. It is good naman to celebrate the holiday, but yung main purpose ng Diyos sa buhay mo, nalilimutan natin. Amen? Paano tayo magkakaroon, paano natin mababalyo yung gift of hope? Number 1, reflect in His purpose. Not on your purpose,
Sabi, reflect on your purpose. Ano ba yung purpose mo sa mundo? No, it's not about you, but it's all about Him. Amen? It's all about Jesus. Ano ba yung purpose ni Christ sa'yo? Amen? In Jeremiah 29:11 and 12, sabi doon, alam natin to, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. In verse 12, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Yeah, many of us, we always claim this verse. Lord, plans to prosper. Agad, iba yung nasa mindset. We prosperity. Amen. Pagpapalain tayo ni Lord. Ang tanong, ano yung purpose ni Lord? Bakit ka pagpapalain? Amen. Kaya in verse 12 sabi niya, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Once you know your purpose, bakit, Lord, ito yung purpose mo sa akin, ano po yung gagawin ko? Sabi, kung malalaman mo yung purpose ng Lord sa'yo, in verse 12, you will call on Him. Pray. Pray. Amen? Manalangin. Kamusta po yung prayer life natin? Minsan tayo kinakat natin yung verse 12 eh. Dito sa Jeremiah 29:11. Ito yung sikat na sikat eh. Kilalang natin eh. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang ganda, no? Pero pagdating 12, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Ang tanong, are you praying? Are you asking for His purpose? Hello, mga kapatid. Claim tayo ng claim ng verse, pero hindi natin alam paano. Ano yung purpose ng Diyos sa'yo? Bakit ka pagpapalain or bakit binigyan ka ng hope ng Diyos? Kaya minsan nagkakaroon tayo ng nadidismaya tayo. Bakit? Kiniklaim ko naman, Lord, yung Jeremiah 29:11 na. Ba't hindi dumadating? Teka, ano yung purpose ni Lord sa'yo? Hindi ka nga mag-pray eh. Pagkain lang eh. Pag-pray mo ngayon pagkain. Hindi ako, wag ako. Sabi, verse 12, and you will call on me and come and pray to me. And I will listen. Ibig sabihin, makipag-reason ka sa Diyos or makipag-usap ka sa Panginoon. Baka wala pang 3 minutes, amen na agad. Kamusta yung devotion mo sa Lord? Or masyado ka natatabunan ng mga visiting sa mundo. Kaya nalilimutan mo yung gift of hope. Nasa isang tabi lang. Pagod na pagod ka, stress ka na. Toxic lahat dito, toxic doon. Kulang na sumabog, But you forgot yung gift of hope na tinabi mo. Yung regalong hindi mo trip. Di ba? You take Jesus as option. Yung kagaya niyan, imagine mo, si Jesus, parang regalo na, okay, sige, diyan ka muna. Pero hindi mo yan siya priority. Kaya pag tapos, mabibisi kasi, ito, ang ganda ng regalo. Ang ganda nito, ito. Pero nalilimutan mo yung pinaka-importante. Imagine natin si Jesus Christ. He is the given hope, the perfect gift, pero saan siya nakabalot? Nung siya'y pinanganak. Sa lampin, alam niyo yung lampin na pinambalot kay Christ doon? Yun yung pinangrarap sa patay. Tapos nakalagay siya sa isang sabsaban. Imagine mo, regaluhan ka ng, di ba nakakadismaya kaya yon? Di ba minsan tayo, we are, nakapokus tayo doon sa malaki. Lalo pag regalo, malaki. Tapos, nakabalot sa magandang gift. Di ba? Sino rito natutuwang gano'n? Pag nakita, lalo sa mga bata, yung exchange gift, lalo si Isabel eh. Akin sana yung malaki. Ganun, di ba? Minsan tayo ganun eh. Ang tao ganun. Kung ano yung maganda sa mata.
Yun yung pinag-aralan natin. Lust of the eyes, lust of the flesh. Na-share na yan ni Ninong nung nakaraan. Di ba? Yung ano yung maganda sa paningin mo, yan, sige. Pero yung, tapos iregaluhan ka kaya nung nakabalot sa dyaryo. Ha? Di ba? Nakabalot sa dyaryo. Yung imagine mo yung, hindi mo alam, yung diamond pala yung laman nung nakabalot sa dyaryo. Di ba? Minsan ay, gift wrap niya, ang cheap. Ew. Pero hindi mo alam, nandoon pala sa nakapaloob doon sa simpleng gift wrap na yon, yung pinakamahalagang bagay para sa'yo. Amen? Yung pinakamahalaga. Imagine mo si Jesus Christ, nakabalot sa isang kayong lino. Nakalagay sa sabsaban. Kasi yung iba, they expecting the coming king, the coming Messiah na ipapanganak saan? Sa palasyo. Pero hindi, ipinanganak si Jesus sa pinakamababa. Sometimes yung ganun yung gift na ibibigay sa'yo ng Lord. Lord, hindi ito eh. Hindi ito yung kailangan ko, pero yung pala yung pinakakailangan mo. Amen? Hallelujah. Reflect in His purpose, number 1. Secondly, pray for the strength. Romans 12:12. Kanina, di ba? Yung sabi niya, pray. Ngayon ulit, pray. Romans 12:12. Rejoice in our confidence, hope. Be patient in trouble and keep on praying. Hello, mga kapatid. Keep on praying. Alam niyo po ba ang panalangin ay para ka nagtatanim? Hindi mo man yan maani ngayon kasi meron niyang certain time para harvestin mo. Amen? Babalik ko po, ilang beses na po tayo lumuhod noong year 2025. Tapos gusto natin agad i-claim year 2026. Pero, hindi pa yun yung purpose ni Lord. Amen? Ang gusto ng Panginoon sa atin, pray, be patient. Sabi ng Romans 12:12, be patient in trouble. Be patient. Patient. Sino sabi? Pahabaan ng PC. Dito, lagi na akong lagi na akong nire-rebuke ni Miss. Patience. Rejoice in our confidence. Hope. Amen. Rejoice. Ano ba yung rejoice sa Tagalog? Magalak. Magalak nga ba? Ang hirap nito. Magalak. Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble. Be patient in, ang hirap trouble, be patient in trouble. And keep on praying, yun ang mabigat. Keep on. Diba? Tayo, nagpipray lang tayo pag ako, mahilig ako mag-post Di ba yan yung post ko na nag-i-intercede para doon sa sa exchange gift. Nag-iisip siya, nag-i-intercede, sana akin yung sana akin yung Oh, ito hindi ito joke Tatanungin ko kayo, sino rito yung nagpe-pray sa raffle? Pag may raffle, sana akin yung rep, sana akin yung rep, sana akin yung rep. Kaso nga lang, ang nabunot mo, yung laman lang ng rep, hamon. Sabi ko yung rep hindi yung hamon Sabi siguro ng Lord, wala kami lalagay sa rep Pipray ka ng rep, wala kami lalagay sa rep. Ito yung laman na lang ng rep. Amen. Amen. At least daw, piyestahan, di ba? Amen. Kaulam lang namin kayo ng umaga Yan. So,
Sabi, rejoice in our confident hope. Sino rito may confident hope? Amen. Be patient in trouble and keep on praying. Even in our busy day, even in our work, we should pray. Sabi ni Paul, pray without ceasing. Hindi pray without ceasing. Ba't naman kasi ganito nangyari? Ba't naman? Pray without ceasing. Hindi sisi. Hello. Hallelujah. Number 3, seek spiritual growth. Colossians 2, verse 6 to 7. So then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to walk in Him, being rooted and built up in Him, and established in the faith just as you were taught, and overflowing with gratitude. Yan. Paano mo ma-maintain yung gift of hope sa'yo? Kasama yan, seek spiritual growth. Hindi kulang po yung isang linggo mo, tapos uupo ka dyan every Sunday, yun na yun. Amen? Kung tayo kumakain 3 times a day, dapat the same as our spiritual food. Ang hirap nun, ano? Ikaw, kumakain tayo 3 times a day, may merienda pa, bali 5. Minsan 6, may midnight snack. Tapos yung spiritual mo, tuwing linggo lang. May Sunday school tayo ng 9. Alas 10 pa yung service eh. Mamaya na lang 10. Tapos pupunta ka sa Sunday service. Tapos na yung praise and worship. Amen. Paano ka magkakaroon ng spiritual growth? Discipleship. Ayan. Gaya ng topic namin kanina sa Sunday school, Discipleship. Young people, discipleship. Pagdating ng discipleship, ang daming umaayaw. Paano mo ma-maintain yung gift of hope na nasa puso mo kung yung discipleship para ka mag-grow, ayaw mong tanggapin? Lalo na pag reading of scripture. Di ba, ako nga, sabi ko, may na-encounter nga ako, sabi, 5 taon na rin sa Panginoon. Oh, hallelujah, praise the Lord. Nung sinabi ko, okay, let's open our Bible in Zephaniah. Napag, anong page? Kinalapit pa yung katabi, anong page? 5 years ka na sa Panginoon, tapos Bible, hindi mo man lang mabuklat. Yung Genesis, hinahanap sa New Testament. Tapos, alam ko si mama nun Sunday school teacher yan sa isang, sa isang church sa Batangas. Sabi, merong Bible school, mini Bible school yung church. Sabi nung assignment ni mama, sino yung 12 disciple? Kami ni Moraya, ni Michelle, kami yung taga-check ng papel ng mga estudyante. Ang mga nagpapastor na rin yun. Yung iba nagpapastor na. Kita mo, 12 disciples, meron si Isaiah, may si Daniel. Teka, mama, iba to Tapos yung major and minor prophets. Napunta si Peter, nandito si... Hala, ibig sabihin, yung seeking spiritual growth, hindi sila constant, hindi maintain. Amen. Ako, hindi rin ako excuse sa mga ganitong lahat tayo. No exempted, ha? Lahat tayo. We must seek spiritual growth. Number 1 dyan, una, fellowship with the brethren. Hello? Baka marami rin, dito, attend sa church. Alam nyo pag yung, unang titignan, agad yung katabi, kung trip niyang katabi, hindi ko trip katabi, ba't yun? Titignan mo, tapos kamayan mo yung katabi mo. Kakamay. Yung dulo lang daliri. Tapos pag uwian na, gusto siya pa unang umuwi. So, paano tayo lalago? Minsan, titingin tayo sa tao. Ganun man kasi yun. Ang
tignan natin yung gift of hope. Baka nandoon sa santabi. Amen? Baka yung gift of hope, sabihin natin, hindi naman, dami kasi yung mga ano yan eh. Hello? Kahit sila nangangailangan ng gift of hope. Minsan, tinitignan natin yung tao, ganito kasi yan, ganito. Even them, lahat tayo rito, we are still looking for the gift of hope. Ibig sabihin lang nun, lahat tayo, hindi tayo perfecto. Amen? Let this 2025, iwanan natin lahat. Amen? Iwanan natin every negative na nangyayari sa buhay natin. That's why, binigyan tayo na, imagine mo, marami ngayon hindi nakatapos ngayong taon, gumaraduate na. Hindi natapos, yung iba umuwi na sa Panginoon. Ang tanong, yung iba, nasa Panginoon ba? Hello? Hindi ka ba nagpapasalamat sa Diyos na matatapos mo ang taon ng 2025 at haharap tayo sa 2026? Amen? Na Lord, it is a new adventure. Noon, ang tingin natin sa mga struggle is, Lord, trials, pagsubok, isa rin yan, pinagaling English, Bakit hindi natin tignan ngayon, yung 2026, nakasama natin yung gift of hope na yan, na haharap tayo sa 2026 is a new adventure. Hindi na suffering. Although dadaan talaga ng suffering, pero hindi na suffering, hindi na tribulation, kumbaga, hindi na suffering yung tingin mo sa mga pagsubok ng buhay, kundi adventure. Iba kasi yun eh. Yung pag ang tingin mo sa sitwasyon mo is trials, tagang suffering yan. Remember, kinuha na ni Lord yung suffering sa cross. Dapat ang tingin na natin sa mga challenges ngayon ng buhay is adventure. Bakit? May gagawin si Lord. Amen? May gagawin ang Diyos. Sa sitwasyon mong walang-wala ngayon 2025, hindi natin alam. Once you give your whole life sa hope na pinaasahan mo, binigay mo yung buhay mo sa Panginoong Hesukristo, baka pagharap mo ng 2026 is a new adventure. Amen? Sana Lord, Lord, I pray, this coming year is a new things. Hindi na yung dati. Amen? Kaso nga lang, paano natin ma-maintain or paano natin mababalyo yung gift of hope kung hindi tayo seeking spiritual growth, hindi tayo nagpe-pray for strength, or hindi tayo nagre-reflect in His purpose. Sabi ng ating verse, all good and perfect gifts comes from our Father. Amen. Imagine mo, binigay ng Ama yung pinaka-precious sa Kanya para sa atin. Tapos tayo, we take Him for granted. Maraming Kristiyano ngayon, they are just taking for granted. Paano taking for granted? Si Jesus display na lang. Ang ganda ng mga topic natin na nakaraang linggo, no? It's about Christ. He is the perfect gift na ipinadala dito sa sanlibutan para maging kaligtasan ng lahat. At siya rin yung hihintayin natin pabalik. Amen? Tapos ikaw, taking for granted ka lang. Ay, thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa buhay ko ngayon. We are so blessed. Pero yung buhay mo, palubog ka ng palubog. Tapos si Jesus Christ is just a casual thing sa buhay mo. Paano kung dumating si Lord, yung ating blessed hope? Tapos ikaw, casual lang tingin mo sa Kanya. Do you think kilala ka ni Lord? Amen. Seek spiritual growth. Reflect on His purpose. Ito pa yung iiwan ko ngayong tatlong to. Reflect in His purpose. Pray for strength and seek spiritual growth. Dalangin ko po na this coming year, 2026, sama-sama tayong lalago sa Panginoon. Amen? Magkaroon tayo ng hunger na hindi lang, Lord,
Yung mga leaders namin, paulit-ulit na lang sila na bumibisita sa bahay Lord, kami naman, Lord, yung hahayo para bisitahin namin yung kapitbahay namin. Lord, hindi ako papayag na lagi na lang akong binibisita ng kapitbahay, binibisita ng mga pastor ko na lagi na lang palalakasin. Imagine mo, ilang taong ka ng Kristiyano, pag binisita ka ng pastor mo, kamusta ka na? Eto, ganun pa din. 20 years ka na, ganun ka pa din. Ha? Anong ministry mo sa church? Butas Bangko Ministry. Palitsilya Ministry. Dapat 2026, Lord, gusto ko pang magamit mo. Lord, gusto ko maranasan yung perfect gift na galing sa'yo. Gusto ko maranasan lakaran yung pangako mo sa akin. Gusto ko lumakad na kasama yung given hope which is Jesus Christ. Through the Holy Spirit. Amen. Lord, gusto ko makilala ko pa yung given hope na yan. Para tayo, habang lumalakad tayo dito sa lupa, namumuhay tayo na punong-puno ng pag-asa. Amen. Maraming Kristiyano na disappoint. Bakit? Nalilimutang umapak or lumakad kasama itong pag-asang ito, which is our Lord Jesus Christ. Amen. Nalilimutan natin Because of what? Bakit? Mapera ka? Ha? Tapos ka ng karir mo? That's not. Hindi yun. Marami nga ngayon may pera, pero nag-suicide pa Marami nga ngayon, kompleto karir nila pero walang joy. Bakit? Hindi nila kasama yung given hope. Amen? Kasi sa huli, pag humarap tayo sa Panginoon, pag dumating na siya, the blessed hope, lahat tayo pantay-pantay sa Diyos. Ang tanong lang, paano ka lumakad dito sa lupa? Amen? Paano ka lumakad kasama yung given hope na yan? Are you seeking spiritual growth? Are you praying earnestly for the strength? Baka naman, pagod ako ngayon I'm so stressed. Saan tayo punta? Punta tayo kung saan-saan. Doon sa wala nakakilala sa atin. Kung saan yung mapi-feed yung flesh mo. Instead na pwede ka mag-out of town, yes, pero mas maganda, habang nag-out of town ka, Lord, I worship you. Masaklap out of town no? Kaso nga lang, ibang pinuntahan Diba? Kaya sabi, seek spiritual growth. Balikan natin itong Colossians na to So then, just as you have received Jesus, ulitin ko So then, just as you have received Christ, Jesus, as Lord. Sino ba tumanggap na rito sa Panginoon? Taas ang kamay. Tumanggap tinanggap si Lord. Ba't parang kalahati, alanganin? Born again ba ako? Lord, tinanggap ba kita, Lord? No. Once, hindi pa sure. Teka, Ninong, ulitin natin yung salvation dito. Ako yata. Sabi, so then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to walk in Him, being rooted and build up in Him, and established in the faith, just as we are taught, and overwhelming with gratitude. Amen. Walk with Him. Amen. Ang ganda nun na lumalakad kang kasama mo ang ating Panginoon by the Holy Spirit, through the Holy Spirit. Bakit? Pag tayo lumakad doon sa given hope na yon, punong-puno tayo ng pag-asa. Amen. Yung sitwasyon mo, ang makikita mo, hindi yung sitwasyon mo, ang makikita mo yung kasagutan ng sitwasyon mo. Bakit? You have that hope. Amen.
sa'yo yung pag-asa. Kaya ngayon, babalik ko doon sa tanong, how we value the gift of hope. Paano natin binavalue yung pag-asang yan? Amen. This 2025, itong pagsasara ng 2025 na ito, let's meditate. Ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Ano yung kailangan mo? Ano yung ginagawa ni Lord sa'yo? Na minsan parang naneneglect mo. Minsan marami tayo, we get busy sa lahat ng bagay. Busy ka sa karir mo, busy ka sa ikabubuhay mo. That's all good dahil bigay yan ng Panginoon. But, are you given or spending time with God? Taga bang ginugugol mo yung buhay mo dito sa pag-asang pinagkaloob sa'yo ng Diyos, the given hope? Pag ikaw ay nag-iisa, ano yung madalas na tumatakbo sa isip mo? Pwede bang lahat tayo ngayon yumuko? Huwag mo pakialaman yung katabi mo. Just you and God. And ask forgiveness kung meron ka mga panahon na hindi mo siya napapansin. Even us, mga pastors, sometimes you're getting busy, ano yung magiging program, natatakbo yung ministry, but ang gusto lang ng Panginoon, masolo tayo. Solohin tayo. Bago magsara ang taong ito, let's meditate the goodness of God. Hallelujah, Jesus. Just between you and God. Just between you and God. Ito lang yung pinamensahe ng Lord ngayong umagang ito. How we value the gift of hope. Gaano ba natin pinanghahalagaan ang ating Panginoon? Sa mga kabataan, gaano nyo pinaprioritize ang Diyos? Sa mga nanay na narito, sa panahon na kayo nag-iisa, ano yung laman ng puso mo? Gusto ng Panginoon ngayong umagang ito, ilatag mo lahat sa Diyos. Lahat ng heartaches, iwanan na natin 2025 and let us face the coming year with full of hope and love. Hallelujah. Just meditate, enjoy the presence of God. Hallelujah, Jesus, Lord. Oh, let your presence, Lord God. Ayan yung pag-asang yan. The gift of hope, yumakap sa atin yung oras na ito. Oh. In my hand. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness
of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. One more time, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing. All my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For the last time, only the voice. Low. Praise God. Sa buong buhay po namin, Panginoon, sa loob ng isang taon, Ikaw ay naging tapat sa amin. Hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. Patuloy mong ipinadama ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal. Patuloy mo ipinagkakaloob, Panginoon, ang iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagbabago.
Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming pinapupurihan at patuloy ka naming pinasasalamatan. Tunay na ikaw ay napakadakila, napakabuti sa aming mga buhay. Manatili ka sa amin, Panginoon, at mananatili kami sa iyo. Ang mga salita mo, Panginoon, ay amin pong pagbubulay-bulayan araw at gabi. At patuloy kang may tataas, O Diyos, sa aming mga buhay. Itong darating na taong ito, Panginoon, patuloy mo kaming pagpapalain. Paano mo kami pinagpala itong taong ito ay mahigis pang mga biyaya at pagpapala ang iyong ibibigay sa amin. At paano kami, Panginoon, naging matibay, matapat sa iyo itong taong ito, ay mas higit pa kaming magiging tapat sa iyo itong taong darating. At patuloy ka namin itataas, patuloy ka namin pupurihin. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa oras ito, Panginoon, patuloy kang mangunat kumilos sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Tumayo po tayo lahat at awitin po natin yung awit ng To God Be the Glory. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na wala iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo, na iniyalay niya ang kanyang buhay hanggang sa krus ng Kalbaryo. Siya ay napakot na matay, inilibing, at sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Siya ay umakyat at naupo sa kanang luklukan ng Diyos Ama, na siya namang nagsugo ng Espiritu Santo, na siyang papatnubay, gagabay, at tutulong sa atin sa araw-araw. Ang tatlong personang ito sa isang Diyos ang siyang sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Tumatakbo ang bawat oras, at lumilipat, ngunit di namamalaya na ika'y unti-unting lumalayo sa pag-ibig mo.
gising na't magbangon na. Oras na, gising na't magbangon na. Oras na, gising na't magbangon na. Oras na, gising na. Kaya oras na upang gumising. Ang kanyang pagbabalik, paghandaan natin. Kaya huwag ka na patataya,